Sina Nick at Helen ay namumuhay ng masaya kasama ang kanilang dalawang anak na lalaki. Ang nakatatandang lalaki na si Brendan, ay mahilig maglaro ng hockey, habang ang bunso na si Lucas, ay mas emosyonal at mahilig sa arts. Pinagbubuti ni Brendan ang kanyang mga kasanayan sa hockey habang lumilipas ang panahon. Ginawaran pa nga siya bilang pinakamahusay na hockey player ng high school team, dahilan para maipagmalaki siya ng kanyang pamilya. Si Nick Hume ay isang negosyante na nakatira sa North Carolina. Mainit at masaya pa rin ang kanyang buhay pamilya. Gayunpaman, sina Lucas at Brendan ay may ilang mga trash talks ngunit ito ay sa kanilang edad at pagkakaiba lamang. Sa huli, sila pa rin ay magkapatid at mahal ang isa't isa. Si Brendan ay naging isang profesional na manlalaro ng ice hockey, na naglalaro sa NHL. May laro pa siya mamaya sa gabi, at hinatid siya ni Nick sa laro. Sa bawat puntos na ginawa ni Brendan sa rink, ay napatalon si Nick sa tuwa. Pag-uwi, inihayag ni Brendan ang kanyang plano na lumipat sa Canada, upang dalhin ang kanyang hockey skills sa isang bagong antas. Lubos na sumang-ayon si Nick, nagtitiwala sa kakayahan at lakas ng loob ng kanyang anak. Sa ngayon, nagmamaneho sila sa isang crime-prone area. Dalawang sasakyan ang nagsimulang umikot ng napakabilis malapit sa kanila, na ikinatakot ng dalawa. Naubusan ng gasolina ang kanilang sasakyan, kaya huminto sila sa isang gasolinahan. Pumunta si Brendan sa isang tindahan upang uminom, habang si Nick ay nagkakaroon ng pagkakataong ipaalam sa kanyang asawa ang tungkol sa mga plano ni Brendan. Dumating ang mga gangster sa sasakyan, upang magnakaw sa tindahan. Agad nilang binaril ang may-ari hanggang sa mamatay. Ang mga gangster ay may isang simpleng panuntunan, bawat bagong pasok ay dapat pumatay ng isang random na tao upang makasali. Sa kasamaang palad, ang random na tao na iyon ay si Brendan. Ang bagong miyembro ay nag-aalangan at natakot, ngunit kalaunan ay hiniwa niya ang lalamunan ni Brendan gamit ang isang machete, na iniutos ng pinuno. Natroma si Nick sa pagmamasid sa pangyayari. Tinambangan niya ang umaatake, habang nakatakas ang iba pang miyembro, na nagpatambo sa kanya para matanggal ang kanyang maskara, nagawang makatakas ng lalaki ngunit binangga din ito ng sasakyan, pinuntahan ni Nick ang kanyang anak, at dinala siya sa ospital. Ang buong pamilya ay dumating doon, upang malaman ang katotohanan na si Brendan ay wala na. Walang salita ang makapagpahayag ng kanilang nararamdaman. Sa susunod na araw, sa isang police lineup, nakilala ni Nick ang pumatay, isang 23 taong gulang na batang lalaki na nagngangalang Joe. Ang libing ay ginaganap sa isang maulan at makulimlim na araw, ngunit ang kanilang kalungkutan ay tila hindi mawawala sa madaling panahon. Kinagabihan, nahirapang makatulog ang mag-asawa. Nagpe-play ang footage ni Brendan sa buong araw at umiiyak si Lucas, sa tuwing naaalala niya si Brendan noong nabubuhay pa ito. Bago pumunta sa pulisya, pinakiusapan ni Helen si Nick na gumawa ng paraan, upang ang pumatay ay makulong ng habang buhay. Kinabukasan, binisita ni Nick si Detective Wallace at ang district attorney. Nagalit si Nick nang sabihin sa kanya ng abogado, na ang depensa ay mag-aalok ng kasunduan para sa isang magaan na sentensya, dahil walang sapat na ebidensya para dalhin ang kaso sa paglilitis. Higit pa rito, nasira ang security camera ng gas station, kaya walang record. Nang malaman ni Nick na pinatay si Brendan bilang entry fee para kay Joe para sumali sa isang gang, lalo siyang naasar. Sa pre-trial hearing, hiniling ng judge na tumstigo siya laban kay Joe sa pagkapatay kay Brendan. Ngunit nakakagulat na tumanggi siya, at sinasabing dahil sa madilim, hindi niya napagmasdan ang mukha ng pumatay. Ginagawa nitong tulala ang lahat at dinasmiss ng judge ang kaso. Bilang resulta, nakalaya si Joe mula sa kustodiya. Si Joe ay naglalakad at nag-atubiling sindihan ang kanyang sigarilyo. Sa sandaling iyon, dumating ang mga gangster at nagsimulang purihin siya at tinatanggap siya sa gang. Mismong si Billy na leader ng gang ang nagsasabi na proud ito sa kanya, at ngayon ay ganap na siyang lalaki. Si Nick ay nag-espiya sa kanila at nagsimulang sundan ang kanilang mga sasakyan. Si Joe ay binibigyan ng isang premyo, isang babae upang magpakasaya. Binigyan din siya ng maraming pera ni Billy, na disappoint sa batas, kinagabihan ay makikita si Nick na naghahanap ng sandata. Inihayag niya sa kanyang pamilya na ang lalaki ay pinalaya dahil sa kawalan ng ebidensya. Nagkunwari siyang may naiwan sa opisina at pinuntahan si Joe. Nang makalabas si Joe sa lugar, nagulat siya nang makita si Nick sa kanyang harapan. Sa sobrang galit, inatake siya ni Nick, at nagkaroon ng away sa pagitan nila. Habang naglalaban sila para sa kanilang buhay, nauwi ito sa pagkakasaksak ng kutsilyo sa katawan ni Joe, nang hindi sinasadya. Nasaksihan ni Nick ang pagligo ni Joe sa sarili niyang dugo. Pagkatapos, nagmaneho si Nick papunta sa malayo, at itinapon ng dugo ang kutsilyo. Pag-uwi, nang makita ni Helen ang dugo ang kamay ni Nick, nagalit ito at nilagyan ng benda ang sugat, at napaiyak ang mag-asawa. Gayunpaman, si Nick ay kasalukuyang isa ng killer at isa na ring biktima.
Sa ibang lugar, binisita ni Billy si Bones, ang kanyang superior, kung saan nagtatrabaho ang lahat ng miyembro. Ibinigay sa kanya ni Billy ang gas station robbery money. Pinarusahan siya ni Bones dahil maliit ang pera at pinaalis siya. Dumating si Billy sa hideout, kung saan nagluluto ng druga ang kanyang mga tauhan, at ito ang pangunahing base ng gang. Isa sa kanyang mga tauhan, si Bodhi, ang nagbalita sa kanya na si Joe ay pinatay. Nabigla siya at nagagalit. Sa opisina, dumating si Detective Wallace at ipinaalam kay Nick na si Joe ay patay na, habang siya ay naiintriga sa bendahe sa kanyang kamay, ipinapalagay na siya ay nauugnay sa isang paghihiganti. Sa ibang lugar sa kanilang hangout bar, makikita ang barkada na nakikipag-inuman para kay Joe, na naniniwalang siya ay tulad ng isang magiting na sundalo. Sa sandaling iyon, dumating si Billy at pinagalitan sila dahil sa hindi pagpapakita ng paggalang kay Joe. Balik sa dati, pinupuntahan nila ang mga karibal na gang na maaaring pumatay kay Joe. Hanggang sa isiniwalat sa kanila ng isa sa mga miyembro ng gang, na ang kanyang kapatid na babae ay nakakita ng isang lalaki na nakasot, noong gabing pinatay si Joe. Kinukumpirma niya na ito ay si Nick sa isang larawan sa pahayagan. Sa ibang lugar, muling nilagyan ni Nick ang kanyang kamay ng bandage, at nalilimutan na hinahabol siya ng miyembro ng gang na si Bodhi, habang binabantayan siya ni Billy mula sa malayo. Bago pa mabaril ni Bodhi si Nick, nagawa niyang dinasarmahan siya gamit ang kanyang malita. Nang makita ito, nagsimulang magpaputok si Billy at ang kanyang mga tauhan sa gitna ng masikip na kalye, na ikinatakot ng lahat. Tumakbo si Nick sa isang makipot na eskinita, habang may mga gangster din na pumupunta dito mula sa bawat gilid. Sinasamantala ni Billy ang lahat ng pagkakataon para barilin si Nick, dahilan para itapon niya ang kanyang malita, para tumakbo ng mas mabilis para makawala. Sumigaw si Billy sa galit, parang vampira na uhaw sa dugo, na para bang nawalan siya ng kapatid dahil sa lalaking ito. Pumasok siya sa isang gusali habang parang baliw na hinahabol siya ng mga gangster. Dumating siya sa isang parking lot, at random na nag-trigger ng ilang mga alarm ng kotse upang lituhin ang gang. Nakarating si Nick sa itaas na palapag, kung saan siya hinabol ng mga miyembro ng gang. Nakipaglaban para sa kanyang buhay, si Nick ay natrap sa isang kotse kasama ang isa sa mga thug. Nang umuurong ang kotse, dumiretso ito sa multi-story na paradahan ng sasakyan. Nakatalon si Nick sa tamang oras, ngunit ang huli ay bumagsak sa kanyang kamatayan. Kasunod nito, nakatanggap si Nick ng isang tawag mula sa kanyang asawa, at nalaman na nawawala si Lucas. Sa ibang lugar, dumating si Detective Wallace sa pinangyarihan ng krimen. Natagpuan niya na ang biktima ay mula sa parehong gang ni Joe. Malinaw na si Nick ang nasa likod nito, nahanap ni Nick si Lucas, sa lugar kung saan pinatay si Brendan. Lubhang nawasak si Lucas at pinagalitan ang kanyang ama, na palaging nagmamalasakit lamang kay Brendan at lubos na binabaliwala si Lucas, at ang kanyang damdamin. Nagsimulang makipagtalo si Nick para iuwi siya, dahil ito ay isang mapanganib na lugar upang manatili. Sa wakas ay naiuwi si Lucas ng ligtas at mabuti. Niyakap ni Helen si Lucas, at nakikiusap na huwag na siyang muling umalis sa bahay ng ganoon. Kinabukasan, pumunta si Bodhi sa opisina ni Nick, para ibalik sa kanya ang malita na nalaglag niya habang hinahabol. Nagbanta rin si Bodhi, may karapatan kang malaman kung paano ka mamamatay, bago siya ineskorte ng security palabas. Pagbukas ng malita, nakita ni Nick ang isang larawan ng kanyang pamilya. Ang larawan ay nagpapahiwatig na plano ng gangster na patayin ang lahat ng miyembro ng kanyang pamilya, maliban sa kanya. Nabalisa si Nick at tinawagan ang isang numerong makikita sa case na pag-aari ni Billy. Nagbabala si Billy na si Nick ay nakabili ng death sentence para sa sarili niyang pamilya. Lumabas na kapatid pala ni Billy si Joe. Walang inaaksayang oras, tumawag si Nick sa bahay, binabalaan ang kanyang asawa at si Lucas na manatili sa loob. Pagkatapos ay tinawagan niya si Detective Wallace, nababalis ang pinagsabihan at humihiling ng mga backup na puwersa. Sa pag-uwi, inilak niya ang lahat ng mga bintana sa paligid ng bahay, iniiwan ang lahat na naguguluhan at nagtataka. Di nagtagal, dumating si Detective Wallace at ipinaalala kay Nick na siya ang nagsimulang gumanti, na nagdudulot ng panganib sa kanyang sariling buhay pamilya. Hiniling sa kanya ng detective na umamin sa pagpatay, dahil protektahan pa rin ng mga opisyal ang kanyang pamilya. Pero tumatanggi siya. Kalaunan ng gabing iyon, nang natutulog ang buong pamilya, ginaising si Nick ng alarm ng sasakyan sa labas. Napansin niya na ang dalawang opisyal ay brutal na pinatay. Sa isang iglap, nakita niya ang mga gangster sa bahay. Nakaligtas si Nick at nakaiwas ng sunod-sunod na pagbaril, at naging dahilan din para mabaril ang isa sa kanila, at labis na nakapinsala sa ilan sa kanila. Ngunit ang lahat ng ito ay nagtatapos nang ang kanyang pamilya ay nabihag ng gang. Walang awang pinagbabaril ni Billy sina Helen, Lucas, at Nick. Makalipas ang ilang araw, nagpapagaling na si Nick sa ospital. Itinuring niya ang kanyang sarili na guilty sa halos pagkamatay ni Lucas at Helen.
Ipinahayag na patay na si Helen, ngunit buhay pa si Lucas. Nang malaman ito, nagmamadali siyang puntahan ang bata, at natagpuan ang kanyang minamahal na anak na nakoma. Humihingi siya ng tawad kay Lucas na hindi siya naging mabuting ama. Samantala, nagulat ang detective nang malamang tumakas si Nick mula sa bintana. Dumating si Nick sa bahay, na ngayon ay isa ng crime scene. Kinabukasan, tumungo siya sa bangko, upang ubusin ang laman ng bank account ng pamilya dahil wala na rin siyang pamilya, at ginagawa itong cash. Pagkatapos ay nahanap niya ang tambayan ng gang sa tulong ng kanyang katrabaho. Nagtungo siya sa kafe, nagtanong sa bartender tungkol sa gang, nagpapahiwatig sa kanya ng isang malaking halaga ng pera. Hindi siya pinapansin ng huli at iniinsulto pa siya. Sa sobrang galit, sinimulan siyang bugbugin ni Nick, pati na rin ang isang lalaki sa kasunod na upuan nang sinusubukan niyang makialam. Ito ay nagtatapos sa pagkuha ng kinaroroonan ni Billy, at pati na rin ang address ni Bones upang makakuha ng ilang mga armas. Dumating siya sa lugar ni Bones. Sa una, walang interes si Bones, ngunit sa lalong madaling panahon nagbago ang isip niya nang makita ang bag ni Nick na puno ng pera, kumuha si Nick ng ilang armas, parehong shotgun at isang handgun na may maraming bala. Bago umalis, ibinunyag ni Bones na sina Billy at Joe ang kanyang mga anak at alam na niyang si Nick ay nagbabalak na patayin si Billy. Tinitiyak sa kanya ni Bones na hindi niya masasaktan si Billy. Bilang resulta, pinahintulutan ni Bones si Nick na lumayo nang walang gulo. Umuwi siya upang suriin ang mga baril at nagpractice upang masanay siya. Pagkatapos ay inaaitan niya ang ulo niyang nasugatan. Kasunod nito, pumunta siya sa mga gamit ni Brendan para lang hanapin ang jacket na suot niya noong araw na siya ay namatay, at isinuot ito. Pagkatapos, pumunta siya sa kinaroroonan ng gang. Nagawa niyang hanapin ang lugar sa ilalim ng hallway. Binasag ni Nick ang pinto gamit ang shotgun, na ikinagulat ng gangster sa loob. Ang gangster ay naiwang tulala, at iniisip na namatay na si Nick. Pinaalis ni Nick ang ibang babae at tinutukan siya ng baril sa leeg. Nakuha ni Nick ang pwesto ni Billy, at pagkatapos ay inutusan niya ang lalaki na tawagan si Billy. Mahimalang napagtanto ni Billy na si Nick ay buhay pa. Inaalarma din siya ng putok ng baril na patay na ang kanyang tao. Nagkita si Bone at ang kanyang panganay na anak na si Billy. Binalaan ni Bone si Billy na nawawalan na ng kontrol ang mga bagay-bagay at inutusan si Billy na ihinto ang pakikipaglaban kay Nick. Sa halip, walang awa na binaril ni Billy ang kanyang ama hanggang sa mamatay. Sa kabilang banda, nakapasok si Nick sa entrance ng hideout upang patayin ang isa sa mga gangster sa kotse, bago siya bigyan ng pagkakataong mag-reload ng kanyang baril o tumakas man lang. Pagkatapos ay pumasok siya sa gusali, bagamat muntik na siyang mapatay ng ilang beses. Nakuha niyang patayin ang lahat ng miyembro hanggang si Billy na lang ang natitira. Nilapitan niya si Nick sa pag-aakalang wala na siyang armas at sarkastikong ipinaalala sa kanya, "Tingnan mo, isa ka na sa amin." Ngunit nang maglabas si Nick ng isa pang baril mula sa kanyang bulsa, lumuha ang mga mata ni Billy. Pinatay siya ni Nick at pagkatapos ay bumalik sa kanyang bahay. Sinimulan niyang panoorin ang parehong lumang video ng pamilya at naghihintay sa kanyang hindi maiiwasang pag-aresto. Dumating si Detective Wallace at ipinaalam sa kanya na nagsimula nang gumalaw si Lucas. Natatakot din siyang maging gangster si Lucas tulad ng mga huling araw ni Nick. Dahil magiging teenager na siya na walang masasandalan, bukod sa sobrang trauma na pinagdaanan niya, ngunit mas malalim ang kalungkutan na pinagdadaanan ni Nick.